Kaya nga, pinagharap ko kayo eh. Okay, ipagpalagay para without bias RD. Ikaw, abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. Wala. Wala. Nasaan? Wala nakanote ito sa... Ay, talo ka kapatid. Wala. RD. Dapat kuwang ka. RD, yung kanya alibay lang. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. No, carried. Hindi mo pa masesentahin siya kung rehistrado o hindi. Hindi makatarungan ang nangyari kay Ati na car owner dahil sa 2 beses siyang nahuli ng LTO enforcers dahil expired daw ang kanyang rehistro. Pero sa katunayan ay hindi pa expired ang kanyang rehistro. Ano kaya ang gagawin ni Congressman Busita dito? Good afternoon. Sir, ito ang chief ng Masin, Michelle Sarausa. Ito ang apprehending officer. Si Timon. Siya ang humuli. Ito naman, sir, deputy ng Ormoc. Ormoc. Kasi naiwan yun doon ang nakita mo kanina. Ito, sir, naman ang apprehending officer. Si Mr. Biloso. Okay. Okay, sir. Okay na ako nang nakatayo. Hindi naman ito matagal. Una, by the way, sis and brothers, no? Alam nyo naman, itong atin, sa part ko, advocacy ito. Hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, talagang pag may problema, ay tumutulong tayo. And kung sa palagay po ninyo, especially enforcers, kung sa palagay ninyo ay mali ako, de kumontra kayo. By the way, RD, for your information po, itong subject vehicle, Japan surplus, ang rehistro niya, makikita natin RD, new motor vehicle registration. New. So, ang kanyang registration, parang birth certificate ng kanyang sasakyan, 4/14/2023. Ibig sabihin po, April. Makikita po natin, RD, sa official receipt, ito po, April 14. pareho ang date. Ito ang CR. Ito ang OR. Ito, sir, baka ano yan? Same date. Ulitin ko, new registration. Hindi ito transfer, hindi ito repossess. Okay. Pero meron siyang plate number. Ang plate number po niya, Juliet Alpha Oscar 4431. Nahuli siya noong March 12 po, 2024 po. Nahuli siya, RD. First apprehension, RD. March 12. 12, 2024. Sa Maasin. Later. Ikaw ang enforcer. Kaya humingi siya ng tulong kay Congressman Busita dahil magbabayad ulit siya ng 12,000 pesos para sa pangalawang violation na ipinataw sa kanya ng LTO enforcer. Sumagot ka kung mali ako. Hinuli mo siya ng unregistered vehicle sapagkat hinahanapan mo siya ng rehistro ng January 2024. Dahil nakita mo, ang ending plate number niya is 1.
Tama? Ngayon, ang binayaran niya RD ng car owner Music. sa MBUC is 1,010. 2,000. Sauta. Good for 1 year. Okay. Tama-tama, maswerte tayo yung RD abogado. 2,000 binayaran niya, rehistrado for 1 year. Anong masusunod? Certificate of registration. Na siya, ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for 1 year. Dahil kung siya ay magre-renew ng January, February, March, April, wala pang 1 taon. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako. Dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingilin ko siya from April 14, 2024 to January 2025. Tama ba? Ito, magaling ito. Tama. Para ang next renewal date niya will be January 2026. Brother, ikaw daw ay deputy ng Ormoc at the same time chief ng operation. Adjudicator. Adjudicator. Si RD naman, ang experience dito malupit din. Operation, assistant, bago nag-RD. So, correct me if I'm wrong. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. Ang alam ko, dahil ako po ay tumawag kay RD, sinend ko sa iyo yung photocopy ng TOP to include receipt. Most likely, in-expect ko, while on the way ako papunta dito, na-discuss na ninyo. Tama po ba? Now, RD, itong kapatid nating vehicle owner, may bisita siya. Ano yun? Kapamilya. Yung ano ko po, cousin na Australiano po. May kamag-anak siyang Australian na bisita. Opo. Sila ay may event na dapat daluhan. So, ang ano niya, para hindi naman sabi sa Kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 peso. Now, sacrifice siya dyan, RD. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Okay. Kailan siya nahuli uli? April 29, 2024. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang rehistro ng January 2024? O kaya naman, ang iniisip niya, RD, lampas na ng April 14. Oo. Kaya expired siya. Pwede rin dito, sir, sa UNO. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD, ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? Agad namang tinunungan ni Congressman Busita itong kawawang owner dahil hindi makatarungan itong ginawa sa kanya ng dalawang enforcers na kulang sa seminar pero sige pa rin ang panghuli sa daan. Sa pag-apprehend, yung pag-apprehend ko nito, sir, wala kasing
napakita siya ng ORCR. Kaya, May pinakita kang ORCR? ano, Andyan po. Imposible po ORCR. wala. Mahirap po mag-drive na walang Oh, ORCR. Kaya nga, pinagharap po kayo eh. Okay, ipagpalagay para without bias RD. Ikaw, abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. wala. Posible. Wala. Nasaan? Walang nakanote ito sa... Ay, talo ka kapatid. Wala. RD. Dapat kuwang ka. RD, yung kanya alibay lang. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. Okay rin. Hindi mo pa masesentahin siya kung rehistrado o hindi. Oh, Tama. nagpapalusot ka kapatid. Kaya maganda rin ang RD, abogado. Oh, alibay yun sa'yo. Now, sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa Ormoc, kapatid, may problema din sa iyo. So, anong problema? Yung 12,000 pesos, alam ni RD yan, hindi katulad sa restaurant, pag sobrang bayad mo, re-refund to. Sa LTO, hindi. Nasa kabanan ng bayan to eh. Ayaw kong sabihin sa'yo na magbayad ka sa kanya. Kasi wala ako sa posisyon. Eh ito, bilang advocacy RD, ako ang nagbibigay ng 12,000 sa katulad niya. Ang request ko naman kay RD, with all due respect, aksyonan po ninyo ito. Maghihintay kami kung kailan maaprubahan na ma-refund yung 12,000 pesos. Sir. Pangalawa, RD, ikaw bilang abogado, alam mo yung ating dalawa na tao may administrative liability. Kayo po ay may kapangyarihan na base sa dokumento yung ating tao kakasuhan ninyo. Tama po ba ako? Yes, sir. At malinaw sa dokumento whether may complaint siya o wala, administratively pwedeng magbigay ng sanction ang LTO. Tama po ba ako? Kasi hindi ko siya i-require RD mag-file ng complaint. Una, karagdagang abala. Pangalawa, pwedeng natatakot siya. Pero kayo po, tayo bilang public servants, may kapangyarihan po kayo. So, dalawang request ko sa URD. Gawan po ng appropriate action para maghihintay kami na ma-refund yung 12,000 pesos. For the meantime, RD, bibigyan ko muna siya. Kasi kawawa naman, dahil may anak siyang dalawa, maliliit pa, yun yung para sa issue niya. Doon naman sa kapatid nating enforcer from Ormoc, ganon din RD. Sampahan po natin ang kaukulang kaso para magkaroon ng administrative sanction. At tayo mga kapatid, walang personal issue dito. Ang gusto lang natin, yung mali may tama. Kasi kung hindi natin gagawin RD, mawala ng pagbabago. Parang okay na lang. Ito, very clear. Binibigay na sa'yo ni RD yung lisensya. Wala ka nang problema sa Ormoc. Cleared ka na. Sila nang bahalang magbigay ng administrative sanction. Alvin, bigay mo yung 12,000. To encourage motorists na pag may problemang katulad nito, tawag lang. At kami ang bahalang magtakip ng danyos. But it doesn't mean na binabaliwala natin to. Maghihintay kami. Okay, salamat RD. At ang dami naming naabala. Yes, sa mga dealer na ganito, tampalasan yan, abusado, mapagsamantala. Binalaan ni Congressman Busita ang lahat ng dealers ng sasakyan na gumagawa ng anomalya sa rehistro na magbago na kayo dahil kung hindi, ikakampanyan niya na huwag bumili sa dealer na ito dahil gumagawa sila ng kalokohan. Last one,
Kasi dealers ng motorcycles, please, taas kamay. Hindi ko na kayo iisa-isa akin. Please, 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 please. Huwag kayong mag-release ng motorsiklo na hindi rehistrado. Ako, hindi ako mahilig sa away. Pero pag hindi ninyo, by the way, I'm addressing dun sa hindi sumusunod sa tama. Kasama yan. Kotse. Okay na. O sige. Kotse and motorcycles. Please. Hindi ko gustong mag-away-away tayo. Nabubuisit ako doon sa dealer na nagre-release ng motorsiklo, walang rehistro. Dinadaya ninyo ang motorista. By the way, again, I'm referring to those abusadong dealer. Bakit kayo nagre-release ng motorsiklo sa riders nang hindi rehistrado? Tapos may waiver. Huwag natin inukuhin yung tao, yung maliliit. Ano kasi ang problema dito? Pag nahuli ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Hindi nyo naman tinutulungan. May ibang dealers na dyan. Nag-file kami ng complaint sa DTI. Mind you, gentlemen and ladies, doon sa nagre-release ng hindi rehistrado. Pag hindi ninyo tinigilan yan, ilalantad ko sa publiko ang pangalan ng dealer para masira ang pangalan ninyo. Maawa kayo sa mga motorista, sa rider. Doon sa mga kotse ang binibili, Mr. Edwin Go, ayaw mo na yun, mapera yun eh. Hindi, yes. Huwag ganun. Imagine, ang liit-liit ng sweldo. Mag-release kayo ng motorsiklo, hindi rehistrado. Sorry sa term, asset. Kawalan yan po yan. Pilipino naman tayo pare-pareho. Again, mag-away-away tayo. Gawin nyo ang tama, mali ang motorista, kakampi ninyo kami. Pero gawin nyo ang mali, mag-away-away tayo. Doon sa hindi dapat tamaan, hindi kayo kasali dyan. Yung ibang dealers lang yan, identified ko po yan. Maawa tayo sa ating customers. Asset sila. Huwag natin silang abusuhin. Pang-abuso yan asset eh. Inaabuso ng iba kasi alam nila walang kakayahan, kulang sa kalaman ng mga ibang riders. Nag-warning lang ako asset para no hard feelings. Babandera kong pangalan ng dealer na yan. Mangangampanya ako, huwag kayong bumili sa dealers, sa mga dealer na ganito. Tampalasan yan. Abusado. Mapagsamantala. Meron pa rin kasi. Pati DTI, nagkakaproblema sa inyo. Why? May magkataong DTI yun. O di na pressure sa amin, sa One Rider Party List. Sino? Sa rin? Kayo. Bakit ang tagal-tagal marehistro? 1 month, 2 months, 3 months. Hindi ko kayo tatanungin kung totoo asset. Ang motibo daw ng ibang dealers, Mr. Edwin Go, brother, talagang dinidelay ang rehistro, thinking na baka hindi makabayad para pag kinuha, naspo lang, mukhang bago na naman. Hindi ko i-validate sa inyo, pero please, gawin nyo lang ng tama. At ako, kami, kakampi ninyo. Kawawa yung riders eh.